serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radio Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radio Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. At tabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, kinilala ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang mga mahuhusay na sundalo ng 6th Infantry Division o 6ID ng Philippine Army sa Camp Brigadier General Gonzalo H. Sionco sa Barangay Awang, Datu Odinsinsuat, Maguindanao del Norte nitong Lunes, Abril 29. Natanggap ni na First Lieutenant John Rel Uy at Sergeant Randy Micabalo ang Distinguished Conduct Star Award at First Lieutenant Ren Mark Maladrigo, Staff Sergeant Henry Suway Jr. at Corporal Marvin Taras ang Gold Cross Medals. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Pangulong Marcos ang mahalagang papel ng Philippine Army sa pagpapanatili ng kapayapaan, lalo na ngayong pinaghahandaan ang nalalapit na halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Narito ang naging mensahe ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa naturang kaganapan. Your sacrifices and hard work continue to safeguard the lives of our fellow Filipinos, have preserved the hard-won gains of the peace process. To this day, you continue to show the true essence of service and of selflessness. For that, a nation of more than 100 million provides to you a very, very heartfelt gratitude and a snappy salute. Through meaningful dialogues with stakeholders, including the Moro Islamic Liberation Front and other peace-inclined groups, we have helped foster an environment conducive to peace and prosperity in Bangsamoro. You have also provided the foundation, because what you have done in preserving the peace provides the foundation for reconciliation and healing in a region that has long experienced conflict. I thus urge you to continue to work hand in hand with the communities, including the MI and the MN affiliated groups, through their leaders and through our local chief executives. You must forge partnerships based on mutual respect and understanding. We can overcome the obstacles that stand in the way of peace and progress in this way.
Even as I ask you to be peacemakers, you must continue with your core competency as war fighters because the fight is not yet over. I am happy though to say that the enemy is not taking the fight to us anymore. We are taking the fight to them, and that is a sure sign of success. The upcoming first BARM parliamentary elections in May 2025 will represent a big milestone in our journey towards a meaningful autonomy and a peaceful Bangsamoro. I am sure that you have the ability, I know you have the ability to secure a safe and honest conduct of these elections, as this will lay the groundwork for a bagong Pilipinas. Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pinangunahan din ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Malitubog, Maridagao Irrigation Project Stage 2 o MMIP2 sa Pikit, Cotabato nitong Lunes, Abril 29. Sakop ng proyektong nagkakahalaga ng 5.133 bilyong piso ang kabuang 9,528 ektaryang lupang agrikultural sa mga lalawigan ng North Cotabato at Maguindanao del Sur na saklaw ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Bago ang inaugurasyon, nakamit ng proyekto ang Overall Weighted Physical Accomplishment o OWPA na 79.56%. Target ng MMIP2 na maipalaganap ang social at agricultural development sa BARMM na nakaangkla sa pagpapanatili ng pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon. Pakinggan natin ang mensahe ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa naturang kaganapan. Thank you to the Interior and Local Government Secretary, Secretary Benhur Abalos. Please take your seats. For your kind introduction, the DBM Secretary, Secretary Amina Pangandaman, the Special Assistant to the President, Anton Lagdameo Jr., the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation, and Unity, Secretary Charlie Galvez, the Province of Cotabato Governor, our good friend from younger days, Lala Talino Mendoza, kasama din natin ang Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao Chief Minister Ahud Ibrahim, Pikit Municipal Mayor sumulong kay Sultan, ang gumawa at nagtapos nitong proyektong ito, ang ating administrator ng NIA, Administrator Eddie Guillen, fellow workers in government, mahal kong mga kababayan, ladies and gentlemen, our representatives of the province of Cotabato, ladies and gentlemen, good afternoon. Ako po ay nagagalak na makibahagi sa inaugurasyon ng Malitubog Maridagao Irrigation Project Stage 2 o MMIP2. Dahil magbibigay ito ng patubig sa halos 10,000 ektarya ng lupa na ang area na yan ay mas malaki pa, higit ng 2 beses ang buong lungsod ng Maynila. Ang MMIP ay pwede rin tawaging mas malaking irrigation project. At hindi lang mas malaki, mas maganda pa. At kung dami naman ang benepisyaryo ng susumahin, higit sa 4,000 magsasaka ang makikinabang nito. Ani nila ay sasagana, buhay nila ay gaganda. Nandyan yung ating ibang sa ating ng mga representative ng mga farmer leader. Ito po ay para sa inyo. Yan ang ginhawa na dala ng patubig. Kaya naman, ang kanal ng MMIP2 ay di lang agusan ng tubig, hindi lang daluyan ng buhay at bukal ng pag-asa ng ating lahi. Without water, there are no farms. Without farms, no food. No food, no life.
Therefore, water is life. With this comes another fundamental truth. Without water security, we cannot have food security. Ang tubig ng irigasyon na ito ay hindi lang bubuhay sa ating pananim. Ito rin ang didilig sa kapayapaan ng ating binubuhay, sa demokrasyang ating pinapalago. Ang patubig na ito ay hindi lang magpapalaki ng ani ng palay, mais at gulay. Ito rin ay inaasahan magbubunga ng matamis na pag-unlad at matitikman ng lahat. With this irrigation project, the land will become a fertile field of grain. It will bring many bountiful harvests, nourish many families, and ensure their children will get their fair share of progress. It will put food on your plates so that people may share their blessings at the table of peace. This irrigation would water not only the crops that we grow, but the peace that we want to take root in this land. Because peace and freedom must be tended and watered as well. Only then can we be assured that it will flourish and bear fruit for all. So it is not only an agricultural project. It is a major infrastructure for peace and development as well. Kaya saludo ako sa lahat ng mga nagsikap upang agad na mabuksan at mapakinabangan ng ating mga kababayan ang MMIP2. Nagpapasalamat ako sa NIA at sa suporta ng ating local government na ating mga uniform personnel na talagang ay nagkaisa at sama-sama ay ginawa itong proyektong ito. At yan po ang aming tinatawag na whole of government approach. Ibig sabihin, hindi lamang isang ahensya ng pamahalaan ang magtatrabaho sa isang project. Lahat ng kailangan na departamento man o ahensya ng gobyerno, lahat ng kung kanino tayo nangangailangan ng tulong, sila ay kasama sa project. Kaya buong gobyerno po ang nagsikap upang ito ay mabuo. At ang tagumpay na ito ay nagpapatunay sa determinasyon ng inyong pamahalaan upang tulungan ang ating mga magsasaka at palakasin ang ating sektor ng agrikultura. Meron lang pong akong habilin. Ang proyektong ito ay mula sa taong bayan tungo sa taong bayan, kaya dapat pangalagaan din ng taong bayan. As a people-owned infrastructure, you must take care of this very valuable project that we are inaugurating today. Mahalin, ingatan, pangalagaan, magbigyan at huwag abusuhin. Patakbuhin ng mabuti upang mapakinabangan ng mga darating pa na mga salinlahi. Hindi po tayo ang nagmamay-ari ng proyektong ito. Bagkus tayo po ay tagapangalaga lamang nito para sa susunod na mga henerasyon. Kaya tiwala ko na ang seryoso ninyong gagampanan ang inyong responsibilidad sa pag-maintain nito ng pasilidad na ating ginawa ngayon. Buo ang aking tiwala sa ating mga Irrigators Association at na mga ito ang dahil ito ay isang magandang halimbawa ng tinatawag ng democracy in action na itataguyod ang interes ng nakakarami. Sa puntong ito, hayaan ninyong maggawad ako ng panata. Hindi lang po irigasyon ang dadaloy sa inyong lupain. Marami pang proyektong pang-agrikultura ang darating. Marami pa pong serbisyo na ilalaan upang maitaas ang antas ng pamumuhay ng ating kababayan, lalo na ang mga nasa farm. Ginagaranti ako sa inyo na ang Build Better More na programa natin ay hindi lang pangkalunsuran, ito ay pangkanayunan at pangkalahatan. Sapagkat saan man kayo sa bansang ito, kasama kayo sa pag-unlad na minimithi natin sa ilalim ng bagong Pilipinas. Muli, maraming salamat sa lahat ng tumulong at nagkaisa upang matapos itong proyektong ito. Congratulations sa inyong lahat at sana makikita natin ang magandang bunga nitong proyektong patubig na ating binubuksan ngayon. Maraming salamat. Mabuhay ang Cotabato! Mabuhay ang Mindanao! Mabuhay ang bagong Pilipinas!
Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Samantala, sinagot ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang katanungan mula sa mga miyembro ng media matapos pangunahan ng inaugurasyon ng Malitubog, Maridagao Irrigation Project Stage 2 o MMIP2 sa Pikit, Cotabato nitong Lunes, Abril 29. Darito ang kabuang panayam kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang pagbigay sa galing PhilMec, kukuha tayo ng mga makinarya, ng mga equipment, na farm equipment, kasama na dyan yung tractor, yung mga post-harvest facilities para maging mas maganda ang hanap buhay ng ating mga farmer. Hindi na sila masyadong nag-aalala at mas mababa ang production cost para mas malaki naman ang kita nila. This is the same thing that we've been trying to do all around the country. And NIA has been key in providing us or preparing us for El Nino. If we did not do anything for El Nino, starting late last year, inumpisa namin ito mga November, nung sinabi ng Pag-asa sa amin na talagang magkakaroon ng El Nino at medyo malala. Mula nun ay sabi ko, i-prioritize na natin yung mga irrigation systems, yung mga dam, yung mga sweep, yung mga lahat ng mga koleksyon ng tubig para mapaghandaan natin. Kaya kahit papano, the irrigated areas, siyempre bababa ang ani natin dahil nga walang tubig. Ngunit sa mga area na may patubig, mas tumaas ang production rate natin. Mas malaki ang tons per hectare sa mga irrigation dahil marami tayong bagong ginagawa. So, ang susi talaga rito ay palawakin ang irrigation system. At yan ang ginagawa natin. Isang magandang halimbawa itong ating binuksan ngayong araw. Okay. For our next question, Mr. President, we have here from the Philippine News Agency. Good afternoon po, Good afternoon. Mr. President. Congratulations po sa lahat ng mga stakeholders, agencies. Congratulations din po, Governor Mendoza. Sir, konting shift muna tayo, sir, sa usapin po ng kuryente. Sir, recently, the NGCP posted po ng Yellow Alert in Mindanao Grid. How focused is your leadership po in monitoring the electricity situation in the country na hindi po ito artificial crisis po? Then what's the mandate po doon sa mga concerned agencies? No, it definitely is not an artificial crisis dahil talagang the power systems are overloaded. Ang naging consumption natin biglang tumaas talaga because of dahil napakainit. Kaya't nakabantay kami ng husto. Kaya't naman nagkakaroon ng problema sa mga iba't ibang sistema kaya namin tinututukan. At yung pagtaas meron kaming mga plano, mga strategy para hindi na magtaas ang presyo ng kuryente. At least for now, in this crisis time. Dahil tuloy-tuloy dahil demand and supply, pataas ang presyo. So gagawa natin ng paraan para medyo ma-control na mabuti yan. So those are the things. Well, sa NGCP, patuloy yung ating sinasabi sa kanila na magtayo na sila ng kanilang mga transmission lines na matagal nang inaantay. Pati yung mga submarine cable, ginagawa na natin. Para naman, kapag may kuryente sa ibang lugar na excess capacity, ay pwedeng dalhin sa ibang lugar na kulang naman. Kaya ito ang aming matagal na dapat na ginawa ito, pero nakaligtaan yata ng mga iba. Kaya ngayon lang tayo naghahabol. But we are continuing to monitor the power supply. We are continuing to monitor the price, and we are continuing to encourage and to endorse all of the programs of NGCP so that they will increase the coverage of their transmission lines all over the country. Okay, for our third question, Mr. President, we have Sir Lloyd Rosario from 105.7 Joy FM. Magandang hapon po, mahal na Pangulo. Maganda nga po. Ano po ang plano ng pamahalaan sa inaasahang pagbaha sa mga low-lying area po ng Cotabato Province at Maguindanao sa mga panahon na may banta po tayo ng La Nina? Ay, wala tayong ibang magagawa kung hindi talaga. Ito,
Ang naging sistema ngayon, dati ginagawa natin pang-irrigation. Sasabihin ng pang-irrigation yan. Ito para sa tubig, para sa tubig, ito para sa hydro. Ngayon, nagbago na ang approach. Ang approach ngayon, lahat ng ginagawa na ito, kung merong isang kasama dyan ang irrigation, kasama dyan ang freshwater supply, kasama dyan ang flood control, at kasama na dyan yung patubig nga para sa mga magsasaka. Power din, kung kaya, maglalagay tayo kahit mga mini hydro lang, o kundi papatungan natin ng solar. Kaya marami tayong maaaring gawin kasi maraming magandang teknolohiya na bagay dito sa problema natin. At yun ang pinag-aaralan namin. At ngayon, meron na kaming mga na-implement tungkol dyan. So, pag naglagay ng dam ngayon, hindi lang dam na para sa tubig, na para sa households yan. Patubig yan para sa households, patubig para sa magsasaka, flood control na rin yan. At kung kaya, gagawin natin ng solar, papatungan natin ng solar, o pwede hydroelectric power natin. At dagdag pa doon, yung solar, nilalagyan pa namin ng isda. Para meron na naman yung Amang Irrigators Association, silang may-ari, silang kukuha niyan. Para meron silang additional income. So, nagbago na talaga ang approach sa flood control, sa irrigation at lahat. Kaya yun ang sinusundan namin ngayon. Balita, propagandista ng China, doble kayod umano para palabasin na Pilipinas ang sanhi ng tensyon sa West Philippine Sea o WPS. Ayon kay National Security Council o NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, ang huling pahayag na umano'y internal understanding ang pangatlong bersyon ng propaganda ng China. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne. Doble kayod ngayon ang mga propagandista ng China para palabasin na ang Pilipinas ang gumagawa ng tensyon sa West Philippine Sea dahil sa hindi pagtupad sa umano'y kasunduan ng dalawang bansa. Ito ang inihayag ni National Security Council o NSC Assistant Director General Jonathan Malaya kaugnay ng pahayag ng China tungkol sa umano'y new model o internal understanding sa pagitan ng China at Pilipinas sa issue ng West Philippine Sea. Sa isang statement noong Sabado, sinabi ni Malaya na ang umano'y internal understanding ang pangatlong bersyon ng propaganda ng China. Unang sinabi ng China na mayroon umanong promise o pangako ang Pilipinas na alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na kinalaunan ay naging gentleman's agreement. Muling giniit ni Malaya na walang anumang kasunduan ng Pilipinas at China patungkol sa Ayungin Shoal at gagawin ng Pilipinas ang anumang aktibidad na pinahihintulutan ng international law. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Formal na tinanggap ng Philippine Air Force o PAF ang isang TPS P-14MA Mobile Air Surveillance Radar System mula sa Mitsubishi Electric Corporation ng Japan sa seremonya sa Camp Aguinaldo nitong Lunes. Ang mga dokumento ng radar system ay iniabot ni Japanese Ambassador to the Philippines, His Excellency Endo Kazuya, kay Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro na ipinasa kay Armed Forces of the Philippines o AFP Vice Chief of Staff Lieutenant General Arthur Cordura, Philippine Air Force at ipinagkatiwala kay Philippine Air Force Commanding General Lieutenant General Stephen Pareño. Ang bagong radar ang una sa 4 na air surveillance mobile radar na binili sa ilalim ng AFP Modernization Program Horizon 2 na maaring i-deploy sa iba't ibang lokasyon para sa mabilis na paglatag ng air surveillance sa mga liblib na lugar. Nagpasalamat si Teodoro sa patuloy na suporta ng Japan at sinabing inaasahang mapapalakas ng bagong radar system ang kahandaan at seguridad ng bansa. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Panukalang amyenda sa Rice Tarification Law
sinimulan ng talakayin ng Kamara. Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF ipinapanukalang palawigin hanggang taong 2030. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Sinimulan ng talakayin ng Kamara ang planong amyenda sa RA 11203 o Rice Tarification Law. Ayon kay House Committee on Agriculture and Food Chair Mark Enverga, batid naman ng lahat ang magandang layunin na batas para tulungan ng mga magsasaka. Pero naku-question pa rin ito dahil sa supply at presyohan ng bigas. Kaya naman sa pamamagitan ng briefing ay ma-assess nila kung epektibo pa ba ang batas at kung may kailangang ayusin. Batay naman sa rekomendasyon ng Department of Agriculture na inilahad ni Undersecretary for Rice Industry Development Christopher Morales, dapat na raw i-modify ang import regulation at magkaroon ng timing sa paglalabas ng sanitary and phytosanitary clearance permit lalo na sa panahon ng anihan. Kailangan na rin palakasin ang regulatory function ng Bureau of Land Industry. Pagdating naman sa Rice Competitiveness Enhancement Fund, isinusulong ng DA na mapalawig ito ng hanggang 2030. Mungkahi rin ang ahensya na gawin ng 55% na pondo na ilalaan ay para sa makinarya. Mananatili naman sa 30% ang seed development habang tig 5% ang training at extension services pati na ang soil health improvement. Ang sasobra naman sa 10 billion pesos na makukolektang taripa ay ilalan sa iba pang programa gaya ng financial assistance, crop diversification, water impounding at watershed rehabilitation. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Hinikayat ni Camarines Sur 2nd District Representative El Rey Villafuerte ang Senado na ipagpatuloy ang pagdinig sa Resolution of both Houses No. 6 o Economic Charter Change. Ayon kay Villafuerte, umaasa siya na magkakaroon ng panahon ang Senate Subcommittee on Constitutional Amendments and Revision of Codes para muling talakayin ang RBH No. 6 ngayong balik sesyon na ang Kongreso. Ayon sa mambabatas, sinabi noon ni Senate President Juan Miguel Zubiri na target ng Senado na masimulan ang plenary deliberations sa Economic Chacha ngayong Mayo. Kumpiyansa si Villafuerte na oras makausad at makapasa ang panukala sa Senado ay mas mapapadali ang pagsalang nito sa Bicameral Conference Committee level, lalot ang RBH No. 7 ng Kamara ay kahalintulad lamang ng RBH No. 6 ng Senado. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Department of Social Welfare and Development o DSWD patuloy na nakaagapay sa mga lugar na apektado ng El Nino. Kaugnay nito muling nagpulong ang mga Regional Director ng DSWD Field Offices o FOs at Disaster Response Management Group o DRMG para talakayin ang kasalukuyang isinasagawa sa mga rehiyon na tinamaan ng tagtuyot. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Nakatutok pa rin ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa paghahatid ng assistance sa mga komunidad at lugar sa bansang nakararanas ng matinding epekto ng El Nino phenomenon. Muling nakipagpulong ang Disaster Response Management Group sa mga Regional Director ng mga Field Offices ng DSWD para talakayin ang ongoing interventions sa mga rehiyong tinamaan ng tagtuyot. Kasama sa tinalakay sa pulo ang status ng standby funds at stockpile sa mga rehiyon, ang assessment sa mga apektadong populasyon, pagtukoy sa priority areas at pagpatupad ng targeted intervention sa mga apektadong pamilya at individual. Binigyang diin naman ni DRMG Undersecretary Diana Rose Cahipe ang pangailangan na mapaigting pa ang kolaborasyon para sa tuloy-tuloy ng disaster response initiatives sa El Nino pati na sa mga nakaambang bantarin ng La Nina. As of April 29 na umakyat na sa higit 655,000 na pamilya o katumbas ng 2.7 milyong individual ang apektado ng El Nino sa 13 rehiyon sa bansa. Kaugnay niyan ay sumampa na rin sa 89 na milyong piso ang halaga ng humanitarian assistance na naihatid ng DSWD. Ito si Meran Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Tiniyak ng Department of Migrant Workers o DMW na patuloy nitong binabantayan ang sitwasyon ng mga overseas Filipino worker o OFW sa Taiwan. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, ito ay dahil sa patuloy na nakakaranas ng malalakas na lindol ang Taiwan mula pa noong magsimula ang buwan ng Abril. Sa kanyang kauna-unahang pulong balitaan, sinabi ni Kakdak na wala pa silang natatanggap na bagong datos kaugnay sa mga nasugatang Pilipino kasunod ng nangyaring lindol sa Taipei nitong weekend. Gayunman, sinabi ni Kakdak na hindi tumitigil sa paghahatid ng tulong ang DMW, katuwang ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa mga OFW na apektado ng lindol. Magugunit ang buhat na magsimula ang mga pagyanig sa Taiwan nitong Abril na kapagtala na ng 16 na Pilipino na nasugatan doon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Department of Labor and Employment o DOLE ipinauubaya sa mga kumpanya ang pagpapatupad ng work from home sa hanay ng mga kawani. Gayunman nilinaw ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na flexible work arrangement ang isinusulong ng DOLE, ngunit depende sa uri ng trabaho ng manggagawa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Michael Rogas. Ipinauubaya na lamang ng Department of Labor and Employment sa mga kumpanya ang pagpapatupad ng work from home sa hanay ng mga kawani nito. Ang pahayag ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma ay sa harap na rin ang panawagan na ibalik ang work from home arrangement dahil sa napakatinding init ng panahon. Ayon sa kalihim, prerogative na ng mga employer kung paiiralin ang work from home arrangement at kailangang bigyan ng flexibility ang mga kumpanya. Ipinalala rin niya na kung lahat ng regulasyon ay lalatag sa mga employer, baka imbis na magpalawak sila ng negosyo ay mawalan sila ng gana. Ngunit nilinaw ng labor chief na ang sinusulong ng DOLE ay flexible work arrangement depende sa uri ng trabaho. Ito si Michael Rogas para sa Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon kasama si Ven Blones. Gumagawa ng mga kaukulang hakbang ang Civil Service Commission o CSC para punan ang maraming bakanteng plantilla position sa gobyerno. Sa isang panayam, sinabi ni Civil Service Commission Chairman Carlo Alexis Nograles na kinakausap na nito ang mga ahensya ng gobyerno kung maaari ng punan ang libu-libong bakanteng plantilla. Bukod dito, magdaragdag ng 10 puntos sa sinumang job, orders at contract of service employees na nasa 10 taon na sa serbisyo kapag kukuha ng civil service exam. Ang hakbang na ito ng CSC ay para maging permanenteng empleyado na ang mga nagtatrabaho ng mahigit 10 taon. Sa pakikipagpulong kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr., sinabi ng CSC na may 5 ahensya ng gobyerno ang maraming job, orders at COS. Pero may mga bakanteng posisyon ang hindi napupunan. Ang mga ito ay Department of Public Works and Highways, Department of Education, Department of Social Welfare and Development, Department of Environment and Natural Resources, Department of Health at mga local government agency. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Bilang pagpupugay, may alok na libreng sakay ang Metro Rail Transit Line 3 o MRT3 para sa lahat ng mga manggagawa sa Mayo 1 kasabay ng pagdiriwang ng Labor Day. Tugon ito ng pamunuan ng MRT3 sa kahilingan ng Department of Labor and Employment o DOLE para sa pagkilala sa malaking kontribusyon ng mga manggagawang Pilipino sa pagsusulong ng maunlad at bagong Pilipinas. Ayon kay Transportation Assistant Secretary for Railways at MRT3 Officer in Charge Georgette Aquino, hangad ng ahensya na makapaghatid kahit kaunting ngiti at kaginhawaan sa mga manggagawang pasaherong araw-araw kumakayod para sa pamilya. Ipatutupad ang libreng sakay sa peak hours ng operasyon ng linya sa nasabing araw mula alas 7 na umaga hanggang alas 9 na umaga at mula alas 5 na hapon hanggang alas 7 ng gabi. Kailangan lamang magpakita ng company ID o government-issued ID sa MRT3 personnel sa mga istasyon para makakuha ng libreng sakay. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Yan po ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayan na naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa Luzon. Mula sa Lawag, 240 mga bata na undernourished sa Ilocos Norte na bigyan ng gamot at bitamina para sa loob ng 70 araw. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Daypayan ti agas ken bitamina dagiti 240 nga undernourished nga ubing iti Vintar Ilocos Norte. Dedikat 20 inisyatibo ti lokal gobyerno itinasa o nga ili ken indawluan ni Mayor Richard Digala ti panagibunong kadagiti agas ken bitamina. Segon ti Office of the Vintar Mayor, madan ti siya mapulong aldaw a supply digiti beneficiaryo nga undernourished nga ubing tapno may payanda ti gundaway a sumayat pay ti salon at dagituya. Kuna ti Mayor, asuportaran na tinasaw a programa tapno malabanan ti ngumatngato a bilang ti malnutrisyon. May palagip ngayon pakamo ni Provincial Nutrition Action Officer Elma Irapta. May tantandodo ti Kitchen Garden no Sedino nga dati maipaaya bukbukela dagiti nateng may mula iti sular ti pagdaingan nga isu ti pagapitan ti may paghan ka dagiti agtutubo ken iti recipe book pagsurutan dagiti naganak iti panangluto ti taraon para kadagiti ubing. Manipod dito Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Samantala, dumako naman tayo sa Agoo. Ikawalong Kalgao o Summer Festival, masayang ipinagdiwang sa Bawang La Union. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Napnuan naragragsak ken kay papanahan ti panakarambak ti Kalgao na Summer Festival itiili ti Bawang La Union idi Sabado Abril 27 nang rugi ti aldaw ti selebrasyon babaen ti Oplan Blue Revolution wenno ti nagigida na coastal ken river cleanup ken sumbasura. Iti malam indawluan da Mayor Martin de Guzman ken Vice Mayor Henry Bacornay ti wet and full parade manipod iti Plaza ti Ili agingga iti aplaya kabayatan iti panagbibinasa dagiti nakipaset babaen iti water gun. Impasigurado ni Mayor Martin at inaaramat adanom ket nagapuy iti karayan ken baybay ken saan na manipod kadagiti bubon wenno danom may supply kadagiti pagtaengan. Indawluan dagiti Kalgao dancers ti panagsasala bayat at tinagragsak dagiti agtutubo ken ububing ti foam party iti igid ti baybay. Karaman met kadagiti nagpabuya ket dagiti sumangmono a lokal banda ken DJ. Nagserbi ti selebrasyon ti Kalgao Festival kas panagyaman ken kararag dagiti umili ti bawang para iti nasapsapa nga isa sang petitudo ken dawat nga awan kumati agpigad gapo iti nakaro ang mapaspasaran a pudot. Manipod RP Agoo, Albert Kawile para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert, yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Mula sa Borongan, Rice Warehouse Facility na nagkakahalaga ng 5 milyong piso ipinagkaloob ng Department of Agriculture, Regional Field Office 8 sa mga magsasaka ng Dolores, Eastern Samar. Ang detalye ng balitang ito mula kay Dayan Camplon. Ang Department of Agriculture Regional Field Office 8 ipinaagihan ng Regional Agricultural Engineering Division inanguna kapag turnover hinisang warehouse facility nga dahi Contol Irrigator Service Association ha barangay Gapaang Dolores Eastern Samar. Ana sabi nga bodega warehouse in may ada sukol og kelo agon nga 240 square meters. Din ining gimponduhan haylarom hito no rice program hatun tuig 2023 nga naabot sobra 5.3 million pesos ang total nga balor hini. May storage capacity maabot 9,000 ka sakoy humay or bugas.
Ini nga pasilidad din makakabenepisyo por lo menos 400 nga mga miyembro nga nasabing asosasyon. Tikang haunom nga mga barangay Hanbungto, Barangay Buenavista, Hikontol, Gapang, Hinulaso, Magumbong nga ni Kabaguan. Presente gihapon ang nasabing nga turnover ceremony ang mga representante tikang Rice Program ni Eastern Samar, Provincial Agriculture Office ng Philippine Army. Tikang didiha syudad Hanborongan, Tian Camplona para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Dayan mula dyan sa Borongan. Samantala, dumako naman tayo sa Sogod, Barangay Tabunok sa Bato, Leyte, isinailalim sa Lupong Tagapamayapa Incentive Awards Regional Assessment. Ang detalye ng balitang ito mula kay Jevic Epis. Ang Barangay Tabunok, lungsod sa Bato, probinsya sa Leyte, sa ikaduhang higayon gipaubos sa Regional Lupong Tagapamayapa Incentive Award kon LTIA on-site validation kagahapong adlaw Abril 29, 2024. Gipaunahan sa Department of the Interior ang local government kon DILG Regional Office 8 ang validation o assessment di nagtumong sa ipag-evaluate sa eligibility sa Barangay Tabunok isip regional winner o nominee sa National LTIA Award. Ang LTIA Regional Assessment Committee Validation Team gipaunahan ni Assistant Division Chief Adrian Tomas Colasito, LGOO4 April Jo Castillo, LGOO4 Ivy Dionosa, Assistant Regional Prosecutor Attorney Renalyn Jason Villegas, Regional Chapter Vice President Liga ng mga Barangay Honorable Raymond Balagapo. Naumol ubo sa Section 406B sa Local Government Code of 1991, ang LTIA nagtumong sa pag-ila sa lupong tagapamayapa alang sa ilang talagsaong kontribusyon sa katarungang pambarangay nga sistema. Malaumon ang MLGO sa Bato, Leyte nga si Engineer Benjamin Gabriel Dadula Jr. og lupong tagapamayapa sa Barangay Tabunok nga sa pagpanguna ni punong Barangay Mariza Hertos nga makakuha sila og taas nga rating sa gipahigayon nga assessment. Kahinumduman nga ang Barangay Tabunok nakakuha na og pasinungog sa nakalabay nga tuig ginahimo kining provincial winner og best in documentation para sa LTIA niadtong nakalabay nga tuig para sa 4th hangtod sa 6th class municipality. Balita gikan sa probinsya sa Leyte, Jevic Epis para sa Radio Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Jevic, mula dyan sa Sogod. At yan po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro. Seguridad para sa selebrasyon ng Labor Day sa Northern Mindanao, hinigpitan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kokoy Medina. Hugtan sa Police Regional Office 10 or Pro 10 ang seguridad sa Northern Mindanao atol sa selebrasyon sa Labor Day karong Mayo 1 ni kasamtangang tuig aron masiguro nga luwas ug malinawon ang selebrasyon. Sumala pa ni Police Brigadier General Ricardo G. Layog Jr., Regional Director sa Pro 10, nga naa sa 2,871 ka mga pulis ang ipakatag sa tibuok Northern Mindanao atol sa selebrasyon karong Mayo 1 aron na makahatag og seguridad sa mga vital installation o aron sa makapangandam sa posibleng rally o mga demonstrasyon. Gidugang nilayog ng maong deployment sa mga kapulisan aron sa pagsiguro nga hapsay o malinawon ang selebrasyon sa Labor Day. Samtang giklaro ni Layog nga si kinsa man ang gusto mo pasibaw sa ilahang mga sentimento sa malinawon nga pamaagi, respetuhon kini sa kapulisan. Og ihang gimanduan ang atong kapulisan nga istriktong sundon ang rule of law o ipatuman gayud ang maximum tolerance kung ugaling adunay kagubot nga mahitabo. Samtang mihatag siya og kasiguruhan ngadto sa katawhan nga ilang himuon ang nilang buhaton kung adunay mga kagubot nga mahitabo ug ihang giawhag ang publiko sa pagtaho gilayon ngadto sa kapulisan kung adunay makita nga mga karudahag lihok. Gikan dinhi sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, kini si Kokoy Medina alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Coco. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Samantala, dumako naman tayo sa Zamboanga. Samot-saring mga aktibidad handog ng Department of Labor and Employment Region 9 sa selebrasyon ng Araw ng mga Manggagawa ngayong Miyerkules.
Ang detalye ng balitang ito mula kay Justine Bulanon. Ofrece mucho mga aktibidad al Department of Labor and Employment o DOLA Region 9 para ng selebrasyon del Día de Mga Obreros mañana, Mayo 1, 2024. Alcanza más de 4,000 mga trabaho que ofrece para na mga interesang aplikante estaban ng 45 employers que participa na job fair na siyudad de Zamboanga. Puwera na job fair que highlight na mencional salvación ay tiene también one-stop shop services que participa el diferente ahensya del gobierno. Ay conducir también mañana el tupad payout para na kwantos mga beneficiaryo na syudad, medical mission, skills demonstration y otros pa. El tema del Acaciento 22 celebration este año amo el sa bagong Pilipinas, manggagawang Pilipino, kabalikat at kasama sa pag-asenso. Desde aquí na syudad de Zamboanga, esta si Justin Bulanon para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Justine. Yan ang ulat mula Zamboanga. Samantala, dumako naman tayo sa Iligan. Solo parents sa Iligan City nakiisa sa National Solo Parents Day. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Bashir. Nagtapok ang solo parents o Barangay Local Government Units o BLGU sa Dakbayan sa Iligan City. Aron paggandom sa National Solo Parents Day, karong bago lang na nilabay na adlaw sa Public Plaza sulod sa Dakbayan. Kini nakaangkla sa Republic Act 111861 o ang Expanded Solo Parents Welfare Act. Ang matag barangay nanganda og presentasyon nga malipayong gitan-aw sa solo parents ug ilang mga anak. Pipila sa mga misaya o mga solo parents usab. Sa inisyatiba sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan, nagpahigayon usab sila og parafol alang sa mga inahan ug amahan nga nag-inusarang nagatiman sa ilang mga anak. Kini nga programa gipangunahan sa City Social Welfare and Development Office sa Iligan, diing ilang gi-facilitate ang mga presentasyon ug awards alang sa solo parents. Kauban sa maong selebrasyon ang aplikasyon alang sa payout sa mga rehistradong single moms ug tatay sa Dakbayan. Usa kini sa mga nag-unang programang gipagisugan sa atong presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga gisuportahan sa lokal nga kagamhanan sa Iligan ubos sa pagpangulo sa ilang maayong mayor nga si Mayor Frederick W. Siao. Gusto usab niya nga mahatagang suporta ang sektor sa solo parents diri sa Dakbayan. Mula sa RP Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Alwidad. Yan ang ulat mula sa Iligan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayan na naman po ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating business news. Narito si Stephanie Vicente. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Inaprubahan ni Agriculture Secretary Francisco P. Tiu Laurel Jr. ang importasyon ng 25,000 metriko toneladang isda sa huling quarter ng 2024. Kinumpirma ito ng Department of Agriculture o DA dahil sa inaasahang mas mababang supply ng isda sa pagsisimula ng close fishing season sa Nobyembre. Ayon sa DA, kabilang sa aangkatin ang frozen galunggong, mackerel, bonito at iba pang mga isda na dapat ay makarating bago mag-January 15, 2025. Sinabi ni Agriculture Secretary Tiu Laurel na 80% ng import volume ay ilalaan sa registered importers na nasa commercial fishing sector habang ang natitira ay sa fisheries associations at mga kooperatiba. Dagdag pa ng kalihim, maaari nang agad magsumite ng aplikasyon para sa sanitary at phytosanitary permits ang mga importer
ngunit magiging valid lamang ito mula Setyembre hanggang Nobyembre. Maaari lamang ding ilabas sa merkado ang imported fish simula sa buwan ng Oktubre. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, idineklara ng Department of Agriculture o DA na ligtas na ang lalawigan ng Bulacan sa H5N1 Avian Influenza o AI na mas kilala bilang bird flu. Sa isang pahayag, iginawad ng DA ang bird flu-free status mahigit 90 araw matapos ang cleaning at disinfection activities at magkaroon ng negatibong resulta ang huling surveillance. Bago ang deklarasyon ay nagpatupad ang DA ng mga mahigpit na hakbang kabilang ang depopulation, disinfection at logistics restrictions sa 135 poultry facilities na nakarehistro sa Bulacan. Ang surveillance zones ng 1 at 7 kilometers ay ipinatupad sa paligid ng infected farms. Base sa monitoring reports ng Bureau of Animal Industry o BAI, ang infections ay naitala sa ducks, quail, native chicken, chicken layers at broiler breeders sa Baliwag City, Pulilan, Santa Maria, San Rafael, San Miguel at San Ildefonso mula January 2022 hanggang February 2023. Ang huling H5N1 infection ay napaulat sa isang game fowl farm sa Santa Maria noong May 2023. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, iginiit ng Digital Advocacy Network na Digital Pinoys na dapat alisin ng Pilipinas ang lease payments para sa paglalagay ng internet connection at binigyang diin na magkakaroon ito ng positibong epekto sa Filipino web users. Ayon kay Digital Pinoy's National Campaigner Ronald Gustilo, ang pag-aalis ng lease fees para sa broadband connectivity ay magdudulot ng mas pinaayos na telecommunication services para sa publiko. Sinabi rin ni Gustilo na dapat ipag-utos ng pamahalaan ang pag-aalis o pag-regulate sa lease fees at bigyan ng insentibo ang telcos upang palawakin ang coverage ng underserved areas at mag-invest sa digital infrastructure. Sa Africa ay sinimulan na ng gobyerno ito ang pagkilala sa kahalagahan ng broadband connectivity upang magkaloob ng sapat na internet connection sa buong populasyon nito. Ipinag-utos naman ng Singaporean government ang hindi na pagbabayad ng upa ng internet service providers. Sa kabila ng zero lease na pinapayagan sa bansa, mayroon lamang 767 gusali o properties na nagpapatupad ng zero lease at ang mga tenant ay nakararanas ng magandang telecommunications connectivity. Samantala, ang central business districts tulad ng Makati, Bonifacio, Global City at Cebu ay may mababang porsyento ng mga gusali na nag-aalok ng no leasing fees, gayong mahalaga ito sa naturang mga lugar para sa uninterrupted businesses. Nauna rito ay hiniling ni Globe President and Chief Executive Officer Ernest Cu sa property developers na alisin ang lease fees para sa installation ng telecommunications facilities at sinabing sa panahong ito, ang internet connectivity ay kasing halaga ng kuryente at tubig. Ipinaliwanag ni Ku na ang leasing cost ay nakadaragdag sa pasanin ng telco companies na makapagbibigay sana ng mas mataas na kalidad ng serbisyo kung ang nasabing gastusin ay ilalaan na lamang para sa pagpapalawak ng saklaw ng internet access. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Steph. Yan ang ating business news. Samantala, dumako naman tayo sa ating balitang pampalakasan. Narito si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Binigyan ng panibagong kontrata ng Rain or Shine Elasto Painters ang dalawa sa kanilang mga bagong players para panatiliing buo ang kanilang core players. Inanunsyo ng koponan na pinalawig nila ang kontrata ni Sean Ildefonso at Jonard Clarito ng 2 taon. Ang 26 anyos na si Ildefonso ay kasalukuyang nag-average ng 5.5 points at 1.8 rebounds sa loob ng 8 laro ngayong season, habang ang 28 anyos na si Clarito ay may 11.3 points, 4.1 rebounds at 1.5 assists sa loob ng 10 laro. Kasalukuyang nasa number 6 spot ang E-Painters sa 2024 PBA Philippine Cup team standings na may 5-5 record at tatapusin nila ang kanilang asignatura sa elimination round itong darating na Biyernes laban sa NLEX Road Warriors na gaganapin sa PhilSports Arena sa Pasig City. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Susubukang maglaro sa Korea ni na Creamline Cool Smashers star Tots Carlos at Cherry Tigo crossover mainstay Mylene Paat. Ito ay pagkatapos sumali ang dalawang Premier Volleyball League o PVL stars sa 2024 Korean V-League o KOVO Women's Asian Import Tryouts na nagsimula nitong Lunes at magtatagal hanggang Miyerkules. Kasama si Carlos at Paat, pati na rin si MJ Phillips ng Petrogas Angels sa 36-player pool draft selection na kwalipikadong sumali sa KOVO Women's Asian Quota Draft. Hindi nalalahok si Phillips sa tryouts dahil sumailalim na ito sa pre-draft noong nakalipas na taon. Samantala, inaasahang hindi makakapaglaro ng ilang laban sina Carlos at Paat sa semifinals ng kanilang koponan sa PVL. Makakatapat ng Creamline ang Choco Mucho Flying Titans habang kakalabanin ng Cherry Tigo ang Petrogas itong Martes na gaganapin sa PhilSports Arena. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ginabayan ni na Willeen Estoque at Louie Ramirez ang kani-kanilang koponan para makapasok muli sa Final Four ng NCAA Season 99 Volleyball Tournaments at makuha ang Collegiate Press Corps NCAA Players of the Week honors. Pinangunahan ni Estoque ang De La Salle College of St. Benilde sa dominanteng 25-19, 25-23 at 25-8 panalo laban sa Mapua University kung saan nakagawa ito ng 19 na puntos galing sa 14 na attacks, 4 na service aces at 1 block para formal na makuha ng Lady Blazers ang ticket sa Final Four. Ang kanyang season high na puntos ay malaki ang naiangat mula sa 8 puntos na nagawa nito sa 25-16, 25-20 at 25-14 panalo laban sa Arellano University. Samantala, ang team captain ng University of Perpetual Help System Delta ay ipinakita ang kanyang pormang most valuable player para tulungan ang Altas na makapasok ng semifinals. Dinomina ng Perpetual ang ilan sa mga kadikit nilang koponan katulad ng Arellano University 25-19, 25-21 at 25-18, San Sebastian College Recoletos 25-16, 25-22 at 25-18 at ang San Beda 25-14, 25-22 at 25-22. At ang 6'2" na si Ramirez ang nagpakita ng kahusayan sa lahat ng laban na iyon kung saan nakalikom ito ng impresibong 47 puntos kasama pa ang 25 receptions. Nananatiling perpekto ang record ng Lady Blazers at ang Altas sa kaparehang 7-0 win-loss record.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng chismis mula sa mundo ng showbiz, narito si Mama JT para sa ating showbiz balita. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para maghatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Ito may matamis at madamdaming mensahe ang batikang aktres na si Judy Ann Santos para sa kanyang mister na TV host na si Ryan Agoncillo. Ipinagdiriwang kasi ng dalawa ang kanilang ika-15 taong wedding anniversary noong April 28. Sa Instagram, ipinahayag ni Juday ang kanyang pagmamahal sa asawa. At nagpapasalamat din itong si Ryan na nagpakita ng pagmamahal, katapatan at suporta sa maraming bagay na nagbigay sa kanya ng courage at confidence. And ayon pa kay Juday, ipinakita ni Ryan kung paano magmahal ng tunay na kanya namang ipinagpapasalamat. And sa comment section, maraming fellow celebrities ang bumati sa mag-asawa at kabilang na dyan ay sina Maine Mendoza na kanyang co-host sa Eat Bulaga, kasama din si Liz Uy, Angelica Panganiban, Bianca Gonzalez, Vina Morales at marami pang iba. At bukod sa kanila may mga netizen naman ang nagpahayag ng kanilang paghanga dahil sa pagiging strong ni na Juday at Ryan sa kanilang relasyon. And nung taong 2009 nang ikasal sina Ryan and Juday at meron silang 3 anak na sina Johan, Lucio at Luna. At sa panguli natin, chika, for today, proud fanboy ang naging peg ng iconic OPM artist na si Ogie Alcacid matapos mapanood ang 40th Showbiz Anniversary Concert ng nag-iisang si Gary Valenciano. Sa Instagram, inamin ni Ogie na matagal na niyang idol ang nag-iisang Mr. Pure Energy. Ikunento pa niya na una silang nagkakilala sa music ministry group ng Lasal Green Hills noong 1984 pa. Ibinunyag din ng mister ni Regine Velasquez na si Gary V ang nagsilbi niyang inspirasyon sa buhay lalo na pagdating sa career. Kaya laking pasalamat daw niya na nakasama at nakatrabaho niya ito sa ilang mga proyekto. Kwento pa ng singer, sino raw ba ang hindi mag-aakala na ang pinapanood niyang idolo ay makakasama niya sa maraming proyekto kabilang na ang Your Face Sounds Familiar. Asap natin to at maging judge para sa tawag ng tanghalan sa It's Showtime at maging sa pinagsamahan nilang pelikula na ay Dubidu-Bidu. And bukod dyan, ibinahagi din ni Gary V ibinahagi nito na si Gary V ay ninong ng anak nila ni Regine na si Nate, na kung saan ay lagi daw itong present sa tuwing may espesyal na okasyon ang kanilang pamilya. At paglalarawan nga ni Ogie sa samahan nila, Brothers for Life. At nabanggit din niya na lalo siyang humanga at bumilib sa dedikasyon ni Gary V pagdating sa kanyang faith at talento sa musika nang mapanood ang One Last Time concert noong April 27 sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. And kung matatanda na nauna nang nilinaw ni Gary V na hindi siya magre-retiro sa kanyang music career hanggang siya ay nabubuhay. Taliwas sa mga kumakalat na impormasyon na last performance na niya ang upcoming concert, at sinabi rin niya na dahil sa kanyang edad ay nais na niyang iwan ang titulo Mr. Pure Energy. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga ka-chismis sa pakikinig sa aking mga chika for today.
Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mama JT. Yan ang ating showbiz balita. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Jonella, Susan Naison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa mga nakasama natin sa ating segmento para sa ating Balitang Negosyo kay Stephanie Vicente, sa ating Balitang Pampalakasan kay Leo Magpayo, at sa mga kasamahan natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news at sa ating executive producer kay Jerome Toledo, gayon din sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Lones. Maraming salamat po at mabuhay po tayo mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon. Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag